Ang nanatili hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya ang matutulog, ang makakatulog ay hindi ligtas. Kaya natin nila. Okay po ba? Sabi mo sa katabi mo, sabi mo huwag mo tutulugan. Huwag mo akong tutulugan. Okay po rin ang pakatulog. Are you learning? Marami kang tutunan? Okay, so refocus na ba? Refocus? Okay, so ito yung good thing, no? Kailangan natin magpuyat. Maganda nga, meron tayo laging ganito, up night, kada buwan, pero isa. Amen po ba? Walang problem, di ba? So, bagyan natin, a prayer is a bridge from your mess to God's rest. Ganda, di ba? So, pag nag-pray ka daw, so, yan yung nagiging bridge siya from your mess to God's rest. Amen. Palakpan po natin ang Lord. Okay, so we pray to the Heavenly Father at yung Ephesians 1 verse 3, ang sabi dyan, Blessed be the God of Father of our Lord Jesus Christ who bless us with the spiritual blessing in heavenly places. Ano daw? Bless us with all love, with spiritual blessing in the heavenly place. Amen po ba? So, di mo na kailangan na umarap pa ng blessing kasi bless ka na ng Panginoon. Amen. But sad to say, dahil sa ating pagiging ignorante, ito po, pakilagay ngayon ito Irish. Nakakalungkot, di ba? Sabi mo nakakalungkot. Tingnan mo katabi mo. Alam mo, ikaw yan, be. Sabi mo, be, ikaw yan, be. Ikaw yan. Nakakalungkot, di ba? Yung tipong overtime ka sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, sa games, at sa Korean drama. Pero pagdating sa quiet time mo kay Lord, sobrang quiet mo rin. Mabilis kang mapagod at walang dating. Kasi inubos mo yung time mo sa mundong temporary lang. Sabi mo, ikaw ba yan? Uy, mag-depend ko na nga mo. Ito mo, ikaw ba yan nga mo? Sino dito yung kinausap na Lord? Di kayo nagpapabad sa Facebook? Parang ako lang yata nagpapabad sa Facebook Hindi kayo nagpapabad sa Hindi pa dyan, may IG. Yan ba? May IG. Hindi ka na lang yung TikTok. Di ba? So, makinig kayo maigi. Nakakalungkot. We need to refocus. Kaya minsan, wala ka ng lakas pagka sa time ng praise and worship at lalo sa pakinig ng Word. Tandaan nyo lagi, pag hindi ka naka-refocus o hindi ka naka-focus kay Lord, ultimo sermon o message, matutulugan nyo. Kaya ngayon, nagbabantay ka. Ulitin ko, ang matutulog ay hindi maliligtas. Okay, pa lagi tayo. Kasi pagdating ng Panginoon sa isang mata, di ba? Gano'n mabilis? Isang mata? Oo. Pag nakatulog ka, ligon ka. Tama ba? Oo, kasupuhin. Parang takot kayo. Amen po ba? Gusto niyo maligtas? Okay, so, alam niyo ba, pag tayo ay nag-pray, dinadirect tayo ng Panginoon sa ating purpose. Every time na tayo nag-pray, in-encourage especially ang leadership, especially yung mga nasa D1 and D3 na, discipleship 1, discipleship 3, magpakalago kayo sa prayer and word. There's two major. Kasi, kahit wala ng pastor, kahit wala na yung katabi mo, pag malago ka sa word at saka sa prayer, magpapatuloy ka. Pero pag hindi ka malago sa word, pag hindi ka malago sa prayer, at nakikita mo na wala ng bibigay ka. Nakikinig. Tama ba, Brother Robert? Katabi pa kayo dalawa eh. Si Robert Ulan, si Robert Araw. Ulan kasi yung isa ay Araw. Di ba? Huwag na kayo magdadagdag pa lang isa pang Robert. Kasi natawagin siya Robert na Bagyo. Yung isa Robert Tagsigol. Purihin na pa po natin ang Panginoon. Go back to your purpose. Kaya tayo tinuturuan ng Lord na mag-pray para mapalayo tayo sa temptation. May isang kabataan ako kausap nung nakaraan, in fact, part siya ng leader, sabi niya, minsan wala siyang purpose. Sabi ko sa kanya, your purpose is to become like Christ. To become like Christ, to walk like Christ, to think like Christ, to speak like Christ,
to live like Christ, to love like Christ, and to bless like Christ. That's your purpose. Amen. Huwag mo hanapin yung purpose mo sa salibutan ito. Because pag tinuon mo yung purpose mo sa salibutan ito, madidrain ka at makinig, you began to compare yourself with others. So yung purpose at saka yung passion magkaiba. Listen, i-define natin ha. Your purpose is to become like Christ, to live like Christ, to talk like Christ, to speak like Christ, to think like Christ, to walk like Christ. Yun yung purpose mo. To become like Christ. Amen. Huwag niyo kalimutan. Ang function mo at ang function ko ay ganito. Anong function? Prayer is a function. Worship is a function. Evangelism is a function. Pagkikilag-aral is a function. Right? Again, marami sa... Makinig. Ito, tanong ko kayo pang pag-isip. Pag kumain ba, purpose or function? Ang iba, purpose eh. Purpose nila kumain ng kumain. Tama ba? Wala, kaya ang palaki ng palaki. Ang paghinga, purpose o function? Function. So maliwanag yung sinabi ng Lord na as many as receive Him, I gave them the power to become children of God. The sons of God. What you become, you do. Kanino tayong anak? Kay Christ. Amen po ba? So, ba't ko siningit ito? So, refocus, started our prayer life. Kung ano ang ginagawa ng Panginoon, we think like Christ, we walk like Christ, we think like Christ, we live like Christ, we love like Christ, we speak like Christ, we live like Christ, and we bless like Christ. Amen po ba? What you become, you do. So, makinig, kung what you become, you do, kung si Jesus ay nag-pray, bakit hindi ka nag-pray? Amen. Balik ulit tayo sa purpose. Go back to your purpose. Sabi ko, ang pinaka-the best, ang pinaka-maganda, at pinaka-masarap atinan, makinig, prayer. Pero para sa iba, ito yung pinaka-boring. Tama? Sa church, anong pinaka-masarap atinan? Pag-anniversary, kainan, at merong mga team building. Pero pag sa prayer na mga topic na ganito, parang ka, Hallelujah. Nakikita niyo ba? Okay. Kasi sabi ng Lord, sabi niya, ano sabi doon? The spirit is willing, but the flesh is weak. Tama? May verse ba yun? Matthew 26 verse 41. Nakikinig po ba kayo? Dahil po bang bautisa? Kaya nga, your purpose, makinig, make time to God. Hello? Hello? Nakikinig po ba kayo? Make time. Make time for God. Time, T-I-M-E, means love. Okay, kaya nga sa mga alam ito na Rica at saka kay Makoy, so ang time nila means love. Time is love. Di ba? Kasi, pakinig, pag wala kang time sa iyong sinisinta, hindi mo siya mahal. Right? Same din kay Lord. How we express our love kay God, our time. Nakikinig. Kaya ganito, mahal niyo si Lord. Hindi kayo pumunta dito, gawa ko. Mahal niyo si Lord, kaya kayo nandito. Paano mo in-express yung love mo kay Lord? Your time. So, your time ay in-express mo siya naman through prayer. Amen. The moment you pray, you give time. Amen po ba? Kaya makinig. That's why kunin nyo to. Isipin nyo na ito. The moment ang isang manampalataya hindi na nagpipray, makinig, may iba na siya. May third party between you and God. At ang iba na yon, third party na si Satanas. Hello? At tingin ka sa akin. Hello? Inton, matutuwa ka ba na yung nililigawan mo o kaya yung MU mo ay meron siyang entertain na iba bukod sa iyo? Talk to me. Yung katotohanan ng sagot. Hindi, di ba? Gusto mo si Irish forever lang sa'yo, tama? Di ba? Nakikinig ba kayo?
Listen. At nagising po silang lahat. Nagising. Kaya gising kayo. Kasi yung frequency yun. Yung frequency yun talaga. Nakikinig ko ba kayo maigi? That's why, makinig. Napansin yung pagka, yan, na may kalusap ako. Di ba? Sahi, no? Pagka merong nililigo sa iyo, lalo na pagka good morning ka, araw, di ba natutuwa ka? Good morning, paganda ka ng paganda, kumain ka na ba? Di ba? Kung sa tao, na nakakahanap tayo ng comfort or pleasure doon sa ano, how much more pagka kay Lord natin ginagawa? Amen. Amen po ba? Kaya sabi ng Lord, Revelation chapter 2 verse 4, sa niya, one thing ang ayaw ko sa iyo, you forget your first love. Amen. Hello, nakikinig? At listen, your first love is start in your prayer. Hindi sa ministry. Kaya nga makinig, prayer is not a ministry. Huwag nyo prayer is not a ministry. Prayer is your life. Nakikinig? So kung yung prayer is your life, bakit hindi ka nag-pray? Kaya nga maraming nalidrain, naglilingkod sa church, tumutugtog sa church, sumasayaw, lahat ng ministry, jack of the all place, and then, sa ending ng kanilang they are burned out. Because makinig, nakalimutan mo yung prayer mo. Nakikinig po ba? So, once again, prayer is your life. Tandaan niyo sa mga prayer? Prayer Is your life. is your life. Huwag niyo pong kakalimutan ito. So kung ang prayer is your life, the moment you don't pray, you're dead. Kaya maraming manampalataya, they're walking dead. Tama? Hello? They are walking dead. Paano mas papatunayan na they're walking dead? Listen, makinig. Wala ng phrase, wala ng worship sa kanang bibig. And it will start murmuring. Naginig ba kayo? Amen. Your time in the Lord is the most important time of your life. It's the most important time of your life. So do not compromise your quiet time for other things. Do not. Amen. Huwag na huwag. Ito tinuturo lagi ni Pastor Wilson, Pastor Wilbert. Example, merong event. Example, gagawin kang ninong at ninang. Tapos, yun ang prayer mo. Nandoon ka na sa eksena ng Lord. Tapos kunya imbitahan ka pa lang, kumakatok sa pintuan mo. Huwag mong pagbubuksan. Ibig sabihin, makinig, padala yun ng kaaway. Kasi yun ang intimacy nyo ng Panginoon. Hello? Nakikinig ba kayo? Kasi the moment umaangat ka na sa spiritual, makinig, nagpapadala si Satanas ng istorbo. At tingin. At majority ang pinapadala ng istorbo is in the house. Kung kailan ka mag-pray, tsaka magpapalaba yung mga anak mo. Tsaka utusan ka ng mga asawa mo. Kaya nga pag... Dami na, dami, pastor, dami. Akalain ka dito. Ano, Robert? Klase inutusan ka lang. Tama ba? Napansin nyo yan? Tsaka maraming mga project darating. Kung kailan ka naglilingkod na papit ka na, yung tuloy-tuloy ka sa discipleship, tsaka naman maraming mga project parating. Be careful. Ha? Good yun, pero hindi the best. Tapos, pinartok mo yung project. May sabi mo, napabayaan ko na naman yung mga project. Napabayaan ko gawa ng mga project. Napabayaan ko yung discipleship. Napabayaan ko yung prayer. Listen, Satan, gusto niya na, inaalaw niya makuha mo yung good. Huwag lang yung best. Ikaw sa tao dito. Tama? Kaya pagka nandoon ka na sa faith, na nagpipray kayo with the Lord, kausap mo ng Lord, huwag mong pagbubuksan. Hello? Tama po ba? Huwag mo pa rin pagbubuksan. Hayaan mo siya. Tama? Kasi, ang sabi dyan, listen, your time in the Lord is the most important time of your life. Hello?
Yan ang pinaka-importante time ng iyong buhay. So do not compromise your quiet time for the other things. Napansin niyo po, makinig. Listen, walang magagawa sa iyo si Satanas pagka nakaset na ang iyong time. At si Satanas ay nakakapasok when you violate your time. Pag nakaset na, pagkagising ko sa umaga, nakaset, 7 to 9, kami ni Lord. Hindi kayo, pero baka na yung iba. Pagkagising ko, 6 to 9 na ba? Kailan ka na nagising, lalo mga bago, kailan kayo nagising, pagkagising nyo sa umaga, unang mulat pala yung mata, you say, I praise the Lord. And then you begin to look in the scripture, you do your devotion, bago ka mag-toothbrush, bago ka magkape. Lahat ito, iba hindi. Pagkagising sa umaga, lalo bang kananayan, kuha niyan walis, o kay kaldero, bote ng mantika, itlog, magsasalang. Sarap. Tama ba ako? Ha? Pag sa mga katatayan, sa inyo, siyempre, ito sa mga kapatid, ako na inisip, Ligo. brother, kay bro, Ray, ay siyempre naghalamanan siya at yung mga baka niya. Pero kailan yung pagkagising mo? At listen, ano ang huli mong ginagawa sa gabi? Bago ka matulog. Off ng wifi. Ha? Mag-off ng data, mag-set ng alarm. Ano ang huli mong ginagawa? Yung pagiga mo ba? Yung pagiga mo ba? Yung sasabi mo, Lord, I thank you, I praise you, thank you, God, Holy Spirit. Ganun ba? O kaya naisip mo, sana mag-reply siya sa chat ko. Roommate sa asawa. Ganun ba? Hello? Tapos pagkagising mo sa umaga, ganito bang iniisip, Lord, ano Panginoon gusto mo ipagawa sa akin sa araw nito? Hindi yung, Lord, ito gagawin ko para sa iyo. Mali. Huwag ganoon. Alay mo na, Lord, ano gusto mo ipagawa sa akin? Kaya tingin ka sa akin, ituro ko na rin ito. Listen, makinig. May mga bagay na mga yung ginagawa mo para kay Lord. Sasabi mo, ay, para kay Lord, pwede mo pang ikapahamak. Yung sinasabi mo, for the Lord, for God's glory, pwede mo yung ikapahamak. May mga bagay na mga yung ginagawa mo, sabi mo, para kay Lord, pero pwede mo pang ikapahamak. Listen, kasi makinig, because yung ginagawa mo para kay Lord, hindi niya pinapagawa sa iyo. Ikaw lang may gusto. Kaya ang pinaka-the best, Lord, anong gusto mong gawin ko ngayong araw na ito? Saan mo ako dadalhin? Panginoon. Amen? Amen po ba? Ano yung ituturo ko? Ito yung, Lord, okay na ito? Lord, pirmado mo po. No. Ano yung ituturo ko? Equal ka kayo. Hindi lahat ng ginagawa natin approve kay Lord. Nakuha. Kaya doon papasok, you are successful in a wrong assignment. Ang gusto ng Lord, gawin mo yung pinapagawa niya sa iyo. Tama ba? Hello? O isipin nyo, ano yung ginagawa mo na akala mo pinapagawa sa iyo ng Lord? Isipin nyo. Ha? Tingin nyo. Okay, makakasagot lang. Kasi minsan madalas nagbabiolate tayo doon. Amin po ba? He must be your top priority. In Joshua 1 verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. That's why ang ating devotion, makinig, day and night. Hindi lang, day and night devotion, hindi ako may sabi. Scripture may sabi. Day and night, that thou mayest observe to do according to all is written in it, for thou shalt make the way prosperous, and then thou shalt have good success. You want to become successful? Break up? Brother Robert? Robert Mulan? Robert Araw? Ano? Gusto nyo maging successful? Makinig. Meditate the Word of God day and night.
Yan po yung susi. Yan yung key. Amen? Kaya sabi na Lord, seek ye first the kingdom. Amen. Listen, the moment ang isang tao ay laging hinahanap ang panalangin, nag-i-increase siya sa pananampalataya. Pag naghanap mo ay prayer, gusto mo lagi kausap si Lord, you began to increase in faith. Hello? Kaya nga si Jesus, kahit sa panahon ng naghulihan na, natapyas pa ni Peter yung tainga nung sundalo, Jesus stand still at kinuha niya pa yung tainga, ikinabit doon. Di ba? Amen. Nakuha niyo po ba yun? Listen. The moment ang isang tao ay laging hinahanap ang panalangin, nag-i-increase siya sa pananampalataya. Why, Pastor? Inulit-ulit mo yan. Why? Because prayer ay mas mataas sa evangelism, mas mataas po ito sa discipleship. Listen, hindi ka maging effective evangelist pag hindi ka prayerful. Because anointing comes in prayer time, not in evangelism. Amen. Listen, anointing comes in prayer time, hindi sa evangelism. Hello. Papatunayan ko po sa inyo na pag kayo ay lumalakad sa anointing ng prayer at pag nag-evangelism ka, yung taong iyon, pag pinuntahan mo, makinig, ang buhay niya will transform. At pag nagsalita ka, makinig, kasi marami nagsasalita, walang anointing. Parang batingaw lang. At sinabi po, at ganito po, at ito po, tapos parang hinahabol siya. Napansin niyo ba yun? Pero pag nagsalita ka, one word parang, boom, sa puso agad. At dahan siya nagtatransform. Why? Because you comes from the anointing. Because the anointing of the Lord breaks the yoke of the devil. So, makinig, the moment ang isang tao ay laging hinahanap ang panalangin, ganun ba kayo? O itong buong May na ito, ano nangyari? Kayo mga pagpatotoo. Sablay po ba? Sablay ba? Display, sablay. Kaya nga mga kapatid, ugaliin natin araw-araw manalangin sa kanino? Sa Panginoon. Sa Panginoon. Tandaan nyo lagi, eyes on me. A prayerful Christian is a powerful Christian. Tama po ba? And a prayerless Christian is a powerless Christian. Tama? The word Christian dyan means you are a follower, student, disciple, pupil. Hindi siya basta sinabi ng Catholic Christian. No. Pag sinabing Christian means, gawin nyo lang, dagdag ito. The soldier of Christ or the small Christ. Small Christ, little Christ, the word Christian. Yan ang ibig sabihin niyan. Amen po ba? Nabulong po ba ako? Kaya prayer, tingin, it's like inhale and exhale. Paano inhale? O, baliktad yung iba. Inhale. Ang iba pababa eh. O, inhale muna. Sige nga, inhale. Buga. Baho, di ba? Ang iba hindi huminga. So, makinig, prayer is like inhale and exhale. Makinig, the moment hindi ka na nag-inhale and exhale, meron kang sakit, alin? Anong sakit mo? Pneumonia or pneumonia or ano, ahapo, ano pa? Asthma o ano pa? May COVID ka. Tama? Nung time ng COVID, ano ang anong dinadali? Respiratory system. So, makinig, sa mananampalataya ay sa ating mga born-again believer Christian, the moment hindi ka na nag-inhale, exhale, representing prayer, makinig, delikado ka. Nakakahawa yan. That's why, tingin, huwag kayong mag-dedicate sa mga hindi prayerful. Yan. Kailangan dikitan yung prayerful kasi nakakahawa. Nakikinig. Magaling. Yung COVID nakakahawa, right? Wala akong nakitang may sakit sa COVID na hindi naghahabol ng hinga. Tama ba? At napansin mo kung ang kasama mo lagi ay hindi prayerful, yun ang nagiging ikaw. Na nakakahawa.
Sa trabaho nyo, di na sila nag-pray. Lalo pag ikaw lang yung believers, patay ka pag hindi ka kailangang distansya ka kagad. Kasi ang mga salita doon, mga mura, batot magalit mura, malaglag yung tools mura, makakita ng mga magagandang pangit, mura pa rin. Magbukas ng ulam, puto ko siya, napakamahal-mahal. Di ba? Dapat, ano gusto sabihin? You need to become watchful. Ano ulit yung prayer? Is inhale and exhale. Kaya pag hindi tama huminga si Allison, patay na. Tama po ba? So, ano ibig sabihin? What is inhale? Para sa mga bago, benefit sa inyo ito. Sa mga bago. Sa mga alam na nito, yung pretend na hindi nyo alam. Makinig. O, sabi mo, inhale. Paano inhale? Inhale. Di ba? Sino kaya bumigil niya ng isang oras? Wala, di ba? Okay. The moment you inhale in prayer time, you inhale, makinig, the blessing, the goodness, all spiritual blessing comes from heaven. You inhale. Ini-inhale mo papalog. Tama? Kaya tayo binigyan ng Lord, inhale and exhale. That's why prayer is like inhale and exhale. Ini-inhale mo lahat ng goodness, yung forgiveness, yung love, yung restoration, yung abundance, at marami pang iba. Amen po ba? And then, when you talk about you exhale, binubuga mo. Ang alin, lahat ng pangit na nangyari, mga narinig mo, na mga nagawa mo. Pag sinabi mo exhale, makinig, nagko-confess ka. Inhale, exhale. Hindi pwede exhale lang. May nakita na kayo huminga. Ha? Parang aso yun. May nakita ko ganyan, may aso ko dyan, di ba? Sabi ko, nakakahawa na ito. May ganyan, di ba? Yung nakikinig pa kayo. That's why prayer is like inhale and exhale. That's why the moment hindi na accurate ang buhay prayer mo, baka ganito ka. Nakikinig. Because prayer is like inhale and exhale. Tapigan mo yung tabi. Oy, be careful ka ha. Baka makita kita ng ganyan. Nakikinig. Benefit ba sa inyo ito? Ha? So be careful. Kung sino lagi mong kasama, makinig, may mga virus yan dala. You need to become discerning. Ano mga virus yan? Paano malalaman ng mga virus yan? Kaya tinuro ko na muna first week, makinig, mga virus yan ng mga marites. Be careful of that. Ha? Like mga gossip spirit. Tama? So prayer is like inhale and exhale. You speak and you allow God to speak unto you. Amen. O, palapakan natin ang Lord. Benefit pa sa inyo ito? Benefit pa sa inyo ito? Dadagdag ko ito sa D1 prayer. Yung subject nyo na dadagdag. Kunin nyo ito. Amen po ba? So, when you pray in the Spirit, makinig, tinatanggal ng Lord ang galit at pinapalitan niya ito ng pag-ibig. Ang tawag ko dyan, you're being matured in prayer. Kaya pag ikaw ay nag-matured sa panalangin, when you pray in the Spirit, tinatanggal ng Lord ang galit at pinapalitan niya ito ng pag-ibig. Amen. Pero the moment, hindi na tama yung prayer mo, parang aso ka na. Makinig, galit na galit ko kung nakita, lintik na walang galit. Nakuha? Amen. Nakuha po ba? Ano pa? Prayer is a gift. Anong gift? It's a gift of God for man. Ang prayer po ay regalo ng Diyos para sa tao. Ang sabi ng Lord, let us make man in our image upon our likeness and let them have dominion over the fish, over the sea, over the living things. Di ba? Makinig. Anong sabi ng Lord? The word of how to exercise dominion? Listen. You exercise dominion by talking to God. Hipag-usap ka. Amen. Madaming dito. Amen. Yung dominion dyan, makinig. Tingnan niyo po yung dominion doon. Makinig, kinakausap sila ng Panginoon. Ito, isa pang dagdag sa dominion. Dominion means laws and principle of God. Amen. Amen. Gusto niyo ang Lord, sasagot ka lang sa inyo? Learn to pray Scripture. Amen. Learn to pray Scripture. Dapat marami kayong memory Scripture. Sino dito memory Scripture na 10? 10. May 10 na ba? Amen. May 10? Amen. May 60. 66. Praise the Lord.
scripture. Dapat meron ka. From Genesis, isa. Exodus, isa. Leviticus, isa. Ano yung may-ari? Favorite na memory verse? Ha? Alin? Leviticus. Huwag sumiting sa babae. Pinagyabak niyo pa sa akin yung basta. Alin? Wag daw ano? Huwag sumiping sa babae. Bulag ka ako kasi. Ano yung talabi mo? In fact, bawal talaga yun. Nasa Leviticus yun. Oh, very good. Nasa Leviticus yun eh. Alala lang. Kaya pag hindi nagkasawa, huwag mo na ha? Okay. Prayer is a gift of God for man. Prayer give access to the Lord na gumalaw sa mundong ito. So yung prayer daw po ay nagbibigay ng access kay Lord na gumalaw sa daigdig nito. Why? Tingin. Kasi pag hindi ka nag-pray, makinig. Hindi basta-basta ang Lord gagalaw. Kaya ang sabi ng Panginoon, rikain natin ng tao. Makinig. That's why pag hallelujah. Ang sabi ng Lord, kung ano ang iyong ipagbabawal dito sa lupa ay pagbabawal mo sa langit. Right? So, ibig sabihin, God is a gentle God. Hindi siya sa papasok sa eksena na hindi pinapahintulutan ni Kuya Aris. Nakuha? Amen. That's why yung prayer, makinig, yung prayer ay nagbibigay ng pahintulot sa Panginoon. Yes, siya nagmamayari, katotohanan yun. But tayo ay makinig. Hallelujah. Pinagkatiwalaan din ito. Papakita ko sa mamay scripture na yan. Sabi ko, prayer gives access to the Lord na gumalaw sa mundong ito. Okay, tingnan nyo. Read. Matthew 18:18. Read. Basa. Tandaan ninyo, anumang ipabawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. No. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahintulot sa langit. Maliwanag? Amen. So, clear yan. Kung ano yung ipagbabawal mo doon, pagbabawal ng Lord. So, naghihintay ang Lord na manalangin ka. Amen. Clear po ba? Amen. Kaya lang, maraming manampalataya ay tahimik. Kaya nga Ezekiel 22 verse 13. Sabi niya, ako'y naghahanap na may mamagitan. Ngunit wala akong matagpuan kahit isa. The moment walang matagpuan ng Lord, listen. The moment walang matagpuan ng Lord sa San Pablo na may nanalangin, parang Sodoma ay bumura ito. Galit ang Lord. Nakuha? Nagiginig mo ba? Amen. Prayer give access to the Lord na gumalaw sa mundong ito. Amen. Ano po ba kayo? Kaya in Matthew chapter 16, verse 16 to 19. Let's read. NIV version. Read. Simon, 1, 2, 3, go. Simon Peter answered, You are the Messiah, The Son of the living God. Go. Jesus replied, Blessed. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by flesh and blood, But mine. but by my Father Yan in muna. heaven. Tingnan mo sabi niya, the word reveal means revelation. Hindi daw ito galing kanino man, hindi galing sa ano. Revealed to you by my, was not revealed to you by flesh and blood, but my Father in heaven. Jesus talking. Next verse, 18, 19. Read. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome Okay. it. Konti apologetic, okay lang ba? Konti apologetic. Ito yung ginagamit ng Katoliko. Katolik daw yan. Saan sa verse na yan? Catholic Church. Konting verse, konting apologetic. Sabi niya, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church. May Catholic Church? May nakalagay ba? So, yung hindi nakakaalam nito, they assume Catholic daw. I will build my church. And sabi niya, and the gates of Hades will not overcome it. Listen. Second prayer. Okay. Itong building na ito, yes, pwede ka mag-pray dito. Ito ay magiging church lamang kapag nagsama-sama tayo. Pero pag umalis tayo dito, building na lang ito. Because the real church, ito. Kaya kahit saan ka, pwede kang manalangin. Tama? Ang i-build niya,
is the real church ikaw. Hello? Nakuha niyo ba? Kaya bumababa ang Lord sa lugar na ito, sa nagiging atmosphere ito ng Lord. Makinig, lalo na pag nag-pray tayo, because nandito ka, nandito ako. Pero pag wala ka na, makinig, remain building ito. Nakikinig po ba? Kaya kahit nasa, yes, gamitin ko, kahit nasa CR ka, pwede kang kausapin ng Lord. Hello? Di ba? Minsan nga, Jimmy Jebs ka pa eh. Kinakausap ka ng Lord eh. O, di ba? Sabi sa'yo, huwag nagalit ka kay Kuya Aris, matawarin mo na. Tama ba? Hello, di ba? Nagalit ka kay Mia, matawarin mo si Mia. Di ba? Nakikinig ba kayo? And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Hello? Verse 19. Basa. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Okay. So, na-explain nyo itong nakaraling ko, right? Kasi sa panalangin natin, tinatalian kita. Ganun, lalo na yung unang, medyo una pa natin alam, tali, tinatalian kita, espiritu. May nakikita mo gano'n pa rin yung tao. Listen, kasi ang binigay sa atin hindi lubid. Kiss. I will give you kiss. Hindi, ano ba yung lubid sa English? Help me. Ha? Rope ba? Akala ko rope eh. Yung damit pala yun. Meron talaga pa yun. Better na baka magkamali. I will give you the kiss. Listen, how you operate kiss? Meron ba tayong literal ba kiss na binigay ng Lord sa'yo? Yung literal ba na susi? No. You operate it in the realm of the spiritual. Kiss means authority, ownership. How you use it? Through prayer. How you use it? Through prayer. Sinasaraduhan kita. Makinig, at binubuksan ko naman ngayon yung pagpapala mula sa dumawan ng langit. Binubuksan ko ngayon yung covering. At sinasaraduhan ko lahat ng espiritu ng hallelujah, pakanan ng kaaway. Hindi sir, ano ba yun? The word bind and bound dyan is, makinig, hindi siya literal na lubid mo, panalig. Kasi kahit ilang beses ko tingnan yung susi ko, hindi ko magawang panalig. Pero nung bago-bago pa tayo, naturuan tayo ng mga sinunong pastor, talian mo kapatid. Di ba kayo espiritu, talian mo? Tingnan mo, tinalian mo ngayon, bukas na wala. Alam mo bakit? Kasi tinalian mo. Ay kung sinaraduhan mo. Hello? Nakuha niyo ba yun? Nakuha niyo po ba? Amen. Hallelujah. Are you learning? Amen. Okay, ngayon, di na kayo basta mauto. Kasi napakot yung nakakatali. Tinatalian ko ang espiritu ng ganito. Hello? Ang binigay para sa atin, susi. Amen? Kaya nga, my people perish because of the lack of knowledge. Paano ulit ginagamit ito? Through prayer. Ay, makinig. Yung panalig, makinig, hindi mo pwede talian yung kapwa mo tao. Ha? Tinatalian ko si Robert. Hindi mo pwede tatalian si Robert. Yung dominion, yung authority, ang tatalian mo, o kaya ang i-close mo, makinig, ang sasaraduan mo, yung espiritu na control sa kanya. Nagawa. Sa pangalan ni Jesus, inilalabas ko, inilalayo. Ganoon dapat ang prayer mo, hindi na yung tali dito, tali doon. Na-pause na patuloy. Tama? Tapos ano pa yan? Galing din tayo dyan eh. Diba, pag may padyak pa. Ano, katotohanan. Padyak pa, no? Tapos isang araw, kita mo nag-iinom din sa tabi. May kinala kayo ganyan? Ha? Gagawa nyo ba yun? Hanggat hindi niya maunawaan ito, babalik siya sa dati. I will give you the keys of the kingdom of heaven. And whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Maliwanag po ba? So, prayer is you ask God what He wants you to do. Sabi mo, prayer is you ask God what He wants you. Amen po ba? In
Matthew chapter 6, verse 5 to 8. Read, sabay-sabay kayo. Ano po? Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Go. Tandaan niyo, pinagdaan na nila ang kanilang gantimpala. Tingnan niyo po ha. Ngunit, Tandaan mo na. Makinig, tingnan mo na. Ayaw ng Lord sa mapagpakunwari. God bless. Next verse. Go. ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakikita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Go. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga higit. Go. Ang akala nila'y papalitan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Read. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng iyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. So, yung bago ka palang humingi, alam na lang yung amang nasa langit na kailangan nyo ito. Ang iba naman ay ipokrito. Ano kaya pilosopo? Sabi, bakit pa ako manalangin kung alam naman ang amang nasa langit na kailangan ko ito? Ikaw, Kuya Obed, alam mo naman kailangan ni Eman. Di ba? Naka-ready na pero gusto mo siya humingi sa iyo. Kaya yung paghihingi, panalangin. Tama po ba? So, alam na ni Brother Obed na kailangan ni Eman ng pambayad. Pero gusto mo na humingi siya sa iyo. Tama po ba? Why? Because, makinig, the moment na ikaw ay nanalangin, makinig, ang ibig sabihin doon, Brother Rex, makinig, nakadepende ka sa Diyos. So, the moment hindi ka nag-pray, ibig sabihin, nagyayabang ka na kaya mo na lahat. Nakuha niyo po ba yun? Kaya ang prayer, makinig, ay pinapakita mo nakadepende ka sa Panginoon. Kahit nakalagay, huwag ninyo silang tutularan, alam ng inyong amang nasa langit, ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Nakikinig po ba? Now, may revelation dyan. Sa Matthew chapter 6, makinig, nakuha ko ito, no? So, Matthew chapter 6, kung babasahin mo ang Genesis hanggang Malakay, never tinawag ng mga propeta mula kay Abraham hanggang sa Malakay na ang Lord ay Ama. Never. May nabasa kayo? The Father, God the Father, never. Pagdating sa panahon ng Matthew, si Jesus ang nag-introduce sa atin, sa mga disciple, na pwede natin siyang tawagin Ama. Kasi ang pangalan na tinawag, Abba. Ang pinaka-translation, Abu. Abba, Father. First time ito naka-record. Basahin niyo ang from Genesis hanggang Malakay, walang sinabing Abba. Tinawag siyang Adonai, tinawag siyang Jireh, tinawag siyang Rapha, tinawag siyang Shabaoth, tinawag siyang Shalom, at Seskino, pero never siyang tinawag ng Father. Why? Napaka-importante ito. Dito, pinapakita ng Lord na ang ating Diyos ay Ama natin. Amen. That's why when you pray, sino sa devotion nyo, pinapractice nyo na kayo? Ako ngayon ginagawa, Daddy Jesus. Ganoon ako, thank you Lord for correcting me. Thank you Lord for the wisdom, Daddy God. May King pa, Daddy God King. Amen po ba? Yung sense mo, lapit mo kay Lord. Amen. Ayaw ng Lord, yung pagbalikan mo verse 5 to 6, yung mga ipokrito, nanalangin nung tayo pa manampalataya, ipokrito tayo manalangin. Aba Maria, pinupuno ka ng disgrasya. Diba? Napasin nyo? Rita, magbubukas ito sa inyo. Makinig. Makinig. Paano naging Ginoo si Maria? Aba, Ginoong Maria. Aba, parang no? So, nakita niyo? Prayer nila, right? Nakuha niyo ang picture? Naisip ko ito, no? At maraming pang iba, kung isa-isayin natin. Yan yung napakinggan nyo? Yan yung napakinggan? May isa pa nga akong tanong dyan kung apologetic.
Saan sa Bible na madre? Show me one verse. Madre. Saan sa Bible na ang pari ay walang asawa? Show me one verse. Papatunayan ko sa iyo ang mga pari may asawa. High priest from Aaron may asawa. Lahat ng mga apostol may asawa. Si Paul lang wala. Si Peter may asawa. Nakuha niyo? Nakuha niyo po ba? Binuksan ko lang kayo. Amin po ba? So, pinakita rito, sabi niya, huwag kayo gumaya sa kanila, nakatayo pa sila manalangin. Don't be hypocrite. Let's go. Don't worry, isa na lang ito. Yay! O, palakpakan niyo yung sarili. Amen. Kaya sa na. It's easy to disciple and evangelize if we are matured in prayer. Tandaan nyo lagi, hindi ako mag-point dyan. Ang nagbubukas ng lahat ng gifts, makinig, at pagpapala, ay panalangin. Amen po ba? Gusto mo yung gifts na nakatago sa iyo? Prayer. Si Benny Hinn, sino pa ba? Si Yung Richo, especially si Benny Hinn. Pag siya nag-evangelize sa buong mundo, merong 300 doon sa pinakababa niya. Nagbubukas kasi ito eh. Doon sa stage niya. Sa baba niya, merong nagpipray sa kanya. Mayroon nag-i-intercede sa kanya. Kaya ganoon ka-anointed ang mga man of God because merong mga, gamitin ko rin word, intercessor na nananalangin sa kanya. Kaya ang kailangan ko is may nanalangin sa akin. Amen po ba? Kaya napaka-importante na may nagpipray sa pastor. Amen. So yung YouTube, ganun din. Ilan ang kanyang congregation? Million. First service nila, 50,000 na 50,000. Alos, malanggam na yung mga tao sa layo na nakikita. Anong sabi niya? Tinanong siya, ano yung susi? Bakit ganun karami ito? Alos million. 1.5, the largest, yung YouTube. 1.5 ang kanyang membro. Million. Grabe, no? Grabe kadami, no? Parang concert. Kaya lang ibang paningin. Siguro, ang dami na offering ko. 1.5. Di piso na lang. Mayroon 1.5 araw-araw. Ang dumi ng isip, no? Ang iba yun, no? Tipipiso na kung 1.5 ang iyong tipipiso na lang magbigay yun. Nakuha pa. Pero alam mo ba, si Gucci ginamit. Sa Korea ba siya? Sa Korea na siya. Sa Korea. Kaya naging maunlad ang Korea ngayon. Kaya lang ngayon, bumubulusok na ulit. Ano ko bakit? Noon ang mga K-pop na yan. Kaya umangat ang Korea gawa ng mga leaders doon na nakakilala kayo. Sabi nga nung Transform the Nation, ang isa sa maraming leaders sa mga Senate ngayon, sa mga bansa na napunta nila sa Korea. Because ang kanilang implementing laws and principle ng Bible. Kaya ganoon sila. Amen? Amen po ba? Dito sa Pilipinas, sino ba nakikita natin? Pag nakikita ko ng privilege speech, si Cayetano. Siya nakikita ko ngayon. Lagi nila example like Jeremiah 29 verse 11. Ba't ko sinasabi ito? Makinig, it will start sa church. Dito ako mag-end. Listen. Sino nagpe-pray dito na gusto natin mabagong bansa? Makinig. Mabagong bansa. Minsan, makinig. Ang problem, makinig. Inasa ng mga tao sa politiko, sa DSWD, sa tupad, sa porpis, sa pulisan. Hindi sila yung tamang kasagutan. Ang pinaka-agent para mabago ang bansa, church. Church, tayong pinagkatiwalaan. Kaya, makinig. Ang first, makinig, ito yung katotohanan, masakit sa tayo na pakinggan. Masakit talaga because makinig. Kaya corrupt ang bansang Pilipinas, corrupt ang church. Kaya magulo ang bansang Pilipinas, hindi nagkakasundo ang church. Hello. Kaya nga, dapat mag-start sa church. Dati nung ako'y, hindi pa ganito ang kaisipan ko, makinig, hindi pa ako wala yung kingdom teaching. Ayaw ko yung mga kabataan ko, especially na dito sila, na maging politiko. Ayaw ko.
Noon. Ngayon gusto ko na. Alam mo kung bakit? Kasi pagka naging mayor si Cyril sa inaharap, madali ako makapasok. Madali makapasok ang salita ng Diyos. Pag naging barangay chairman si Andre sa Sapa, madali kami makapasok, right? Ang problem dahil religious mindset, huwag kang dumikit sa politiko. I thank God sa buhay ni sino? Mayor ng Pasig, sino? Tingnan niyo po, Pasig. Number 1 ngayon. Pumapangalawa kayo sa Makati na pinakamaganda. Ano kung bakit? Nanay niya mananampalataya. Pinalaki siya sa rules, sa Bible. Magkano natitipid nila? 2 billion ang natitipid nila. Dati napupunta lang sa pocket ng tao. Wala mo din anong tinuturo ko. Magaling, we start in the church. We start in prayer. Amen? Makinig kayo. Kung ikaw ay maging mayor, maging barangay chairman sa inaharap, maging mga pulis, maging mga teacher, kahit saan kami pumunta mag-asawa, meron kaming mga anak, meron kaming mga pamilya. Pastor, meron pong, kunyari si Ivan, naging tenyente, PMA. Praise God, Philippine Military Academy. How I pray you, nanalangin ako ng ganyan, PMA, o kaya PNPA. Okay? Philippine National Police Academy, dalawa yan eh. Yung isa Philippine Military Academy. Makinig, dati ayaw ko. Why? Because, makinig, religious mindset. Pag ikaw ay religious mindset, sasabihin sa'yo, walang kwenta yung pag-aaral, huwag ka na mag-aaral. Wala mo muna. Nako, delikado yun. May ganyan. Hello, gusto ko makapagtapos kayo lang sa pag-aaral. Amen? Kasi pagka tayo ay nilagay na doon sa posisyon, pwede madali kayo pumasok. Amen? Amen po ba? Amen. Nakikinig? O, kaya kung mag-aaral ka, magtapos ka. Si Inton, pagka maging principal yan sa inaharap. Amen po ba? Biruin mo, hawak niya lahat ng teacher. Pastor, bago po kami Bible study po muna kayo. Praise God! Amen po ba? Alam mo ba kaya dumami ang CCF? Dumami ang JL? Isa sa nakita ko yan. Dati tingin. Aminada ko, umiyak ako ng tawad kay Lord. Nausgahan ko ang JL. Hindi nakikita ko ba naman ito? Puro mga politiko. Alam mo, kung walang Joel Villanueva, walang Kuya Ed, matagal na napasang sa umibig. Ay, thank God sa buhay nila. Pero dahil doon, ano ba yun? Dumikit ka sa politiko. Makinig, kasi merong blessing yan. Pag ikaw ay kung sinabi mo dumikit, ang politiko ang mag-ahabol sa iyo. Hindi ikaw mag-ahabol sa politiko. Nagawa mo ba yun? Na pag binanggit na, saan si Pastor Rex dito? Di ba? Makinig, sila mag-ahabol sa iyo, hindi ikaw yung mag-ahabol. Why? Because you're a man of, makinig, man of God ka. Kaya ito nang baliktad ngayon sa panahon natin. Kung nasaan yung politiko, yung pastor yung taga-sunod, mali! Hindi mo magagawa sa akin yan. Hello? Sa Bible, makinig, sila ang nangailangan kay Daniel, kay Nehemiah, sila nangailangan. Makinig, nabasa niyo ba? Ang scripture? Sila humingi ng kay Daniel, lalo na kay Joseph. Makinig, saan nalingkod si Nehemiah? Sa mga kings. Si Daniel, ilang kings ang pinaglingkuran? 4? 3 hari, pero 4 na cabinet member siya. Part sa cabinet member. Napansin niyo ba yun? Why? Anong sikreto ni, tingin niya sa akin, importante ito. Tugtong nito. Prayerful. Patunayan mo po, sa sobrang prayerful niya, ginawa siyang issue. Tingnan mo, dinumuhod. Nag-pray siya, di ba? Ginawa siyang issue. Nabasa niyo bukod Daniel? Amen. Sabi niya, nakita namin yun si Daniel, daw 3 beses mananalangin. Hello. Pero yun din naging promotion sa kanya. Nakuha niyo ba? Next. Ano to? Babasa ko sa inyo. Prayer is not a feeling. Okay? Okay. Prayer is a command. What feeling? Prayer is not a feeling because prayer is a command. Makita ko sa inyo. Ikalawang Kronika 7:13 hanggang 15 rin. Yan, basa. 1, 2, 3, go! Isang kuman ng langit at hindi na umulan. Utusan kuman ng mga balak upang salagtain ang lupa ito. Magpadalaman ako ng salot sa aking bayan. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataray ng aking karangalan ay magpaumbaba
14. Sinong kausap niya dyan? Ang bayan. Sinong bayan ngayon? Ikaw at ako. Amen. Sinong kausap niya? Hindi kailanman ang Diyos magipag-usap, makinig, kay Bongbong Marcos. Kanino siya magipag-usap? Sa akin. Read again. Ngunit kung ang bayang ito na nagtataglay ng aking karangalan ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran at kanilang. Ang sabi ng Lord, dirinig ko siya. Saan? Sino pinakausap niya? Ikaw at ako. Hindi mo yung pwede iasa. Makinig, hindi mo pwede iasa sa mga kapitan. Kasi mga barangay captain natin ngayon, puro na lang paliga. Ano? Pagka naging barangay chairman ka, sinasabi ko lang ito ngayon, pero mangyayari yan ilang panahon. Makinig, huwag puro paliga. The Word of God. Amen po ba? Tamang prayer meeting. Nakikinig po ba kayo? And hallelujah, powerful kasi yan eh. So, refocus. Next. Prayer makes you humble. That's why, makinig, kung mo sabihin sa akin prayerful ka, tapos mayabang ka. Naalala ko nung kami bago-bago pa mag-asawa. Tapos mga prayer warrior pa naman sa gilid. Bago-bago pa kami. Siguro mga isang taon pa ako. Kami, prayer warrior kami. Tapos mag-pray ang ingay. Ay, talaga na napakayabang mo rin. Tapos alam mo ba yan? Yung posting yan? Ang pinagbigay niya. Patay tayo na. Ano ba yun? Because prayerful, pag ikaw ay prayerful, you are a humble person. Amen? The moment lagi ka nagpipray, nagiging gusto pa kumbaba ka. Hello? Kaya delikado yan eh. You know? Sasabi mo prayerful ka, tapos nadali ka ng asawa mo, bigla na nagulog, patay ka. Nakuha ko ba yan? Nag-agree ba kayo? Amen. Ha? Hello? Ay, parang tutuloy ka. Tuloy ko na ito. Okay, nasa pamapunta eh. Prayer makes you humble. Hindi humble. Prayer makes you teachable. Pag sinabi mong prayerful ka, natuturuan ka, tumatanggap ka ng correction. Tama ba? Hindi ka mapagmataas. Malalim yata tayo. Prayer makes you disciple. Masunurin ka ngayon. Prayer makes us mature like how Jesus matured. Amen? Amen po ba? Prayer is the highest ministry above ministry. Kaya pag sinasabi mo sa akin, prayer warrior ka o kaya prayerful ka, tapos hindi ka nagpapaturo, mayabang ka, hallelujah! Ang kausap mo hindi si Lord, demonyo yung kausap mo. Kausap mo ba? May kausap ba ako? Diba? Eh mag-demonyo, liars. Hindi yung katabi mo, ha? Prayer is the highest ministry above ministry. Tatapusin ko na po ito. Prayer is a pattern. Prayer is a command. Prayer is the key to access power. Prayer is welcoming God in our midst. Prayer is listening to God. Kanina ko pa sinasabi ito. Prayer is like a blank paper you allow God to write on it. Prayer, ito nakalikod, is the most neglected. Tama? Tama ba? The most neglected. Hindi mo katabi mo. Mula sa araw nito, mag-pray ka. Amen. Sino sa inyo ngayon naisip nyo, ako yan? Amen. Nayabang pa rin pala ako. Hindi pa rin pala ako nagpapaturo. Tawa? Paano? Hallelujah. Listen, hindi ko sinabi na hindi ka na magagalit. Pero the moment kinorek ka, magkakorek ka na natin. Tama ba? Nag-agree ba kayo? Kasi pag hindi ka na magpapakorek, yun ang pinakalas ng growth. Amen? How I pray, you refocus right now to God. Palakpakan po natin ang Lord. Salamat sa Panginoon.
at tunay na pagpala mo kang bawat isa? Okay. Sinong kinausap ng Lord? Personal? Okay. Ngayon, i-groupings natin ito. Brother JB, mali ka dito. At kami mga kalalakihan magkakasama. Ikaw sa youth na boys. Tatiin natin si Pastora. At si Pastor sa women's. May 4 yung women's. Si 5 kayo women's. Micah, ikaw na sa youth girls na. Doon kayo Pastora. Tapos, doon rin, magsama-sama rin kayo mag-pray. Okay? Sama-sama kayo mag-pray. Sama-sama kayo mag-pray. Okay, dito na kayo. Si Julie, pwede ka sumama kay Pastora, ha? Okay. Dito tayo, youth boys. Mga kalalakihan. Youth boys kay JB. At yung prayer item na na-reset naman ni Ate Vivian, yun ang magiging prayer natin. Dito tayo sa taas. Dala kayo po, alam pa tayo dito. Pero sa 11 pa naman eh. Reflection muna bago mag-pray. So, reflection muna bago mag-pray.